ay safe kayo sa inyong mga tahanan. And ngayon pong araw na to, I would like to remind you that you are loved by the Most High, na mahal kayo ng Panginoon, and sa kahit anong pinagdadaanan nyo ngayon, I would like to remind you that you are loved by Him so much. And let's worship Him with all our heart, soul, and mind, and turn our attention only to Him.
your presence overtake my heart. My soul
So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, "Father, I have sinned against you, against heaven, and I am no longer worthy to be called your son. I am no longer worthy to be called your daughter." But the father said to his servants, "Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate." My Father God, our Father God, thank you po for being our Father, O Lord. And I'm sorry, O Lord. Forgive us, Lord. Dahil nakakalimutan namin na habang nasasaktan kami at lumalayo sa tao, sa iyo, O Lord, patawarin mo kami sa paglayo, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa pag-iintay. Pag-iintay kung handa na kaming ibuhos sa iyo lahat at bitawan ang lahat ng gumugulo sa aming isipan, Lord God. And Lord, have mercy on us, O Lord. Teach us your ways, O Lord. Habang naglalakad kami palapit sa iyo, Panginoon, sinasabi namin, Panginoon, patawad. Patawad sa lahat. Pero sinabi mo sa salitang ito, ikaw ang tumakbo, pupunta sa amin, Panginoon. Ikaw ang iyong makap at nagbihis. Salamat, Panginoon. Dahil binigyan mo kami ng bagong katauhan, ng bagong pangalan dahil sa iyong anak na si Jesucristo. Lead us always, O Lord, in our everyday, O Lord, because we only want you. We only want to serve you, and that's our joy, O Lord. We want to be satisfied by you. In Jesus' name we all pray. Amen. Amen. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. I see it now. I'm laying it down, and I know that I need you. I run to
Muli po ating alalahanin ang banal na hapunan ng ating Panginoong Sus. Ganito po ang sinasabi sa Mateo 26 hanggang sa sumusunod. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Pagkatapos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, "Kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, kumuha siya ng inumin. Nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, dahil ito ang aking dugo, na ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng maraming tao. Katibayan ito ng bagong kasunduan ng Diyos sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng aking Ama. At sa araw na yon, iinom ako ng bagong klase ng inumin, kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama." Purihin natin ang ating Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Sa iyo, Ama namin Diyos, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Muli po sa sandaling ito ay inaalala namin, Panginoon, ang kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Inaalala rin namin, Panginoon, ang inyong kadakilaan, Panginoon. Ang kadakilaan ng inyong pag-ibig, Panginoon, sa amin. Na sa pamamagitan ng inyong anak na Hesukristo ay naligtas kami sa tiyak na kamatayan, Panginoon, dahil sa aming mga kasalanan. Panginoon, salamat sa Panginoong Hesukristo na siyang nagbataan ng lahat ng sakripisyo sa lahat ng hirap, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan. Panginoon, sandali pong ito na kami itatanggap ng banal na hapunan. Nawa po, Panginoon, ay pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Ganoon din po, Panginoon, sa aming pagwawalang bahala sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay basbasan mo po at pagpalain ang mga kalarawang ito, Panginoon, upang ito ay magkaroon ng kabuluhan sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy namin nawa itong bigyan ng pahalaga, Panginoon, sa tuwi na. Nawa po, Panginoon, sa sandaling ito, nawa ang bawat isa ay patuloy na magsisi sa bawat salita, bawat mga kasalanan na amin nagawa. Pagintapatin mo po ang bawat isa sa aming pagtanggap, naway maging karapat-dapat kami. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Para po sa ating pagkakaloob, tunghayan po natin ang nasusulat sa Marcos 12. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman na naghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lepta na ang halaga ay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang tukhang baong babaeng ito ay naghuhulog ng higit kaysa lahat ng mga guhulog ng kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis. Datapwat siya sa kaniyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kaniya. Sa makatuwid bagay ang buong kaniyang ikabubuhay. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita." Tayo po'y manalangin. Panginoon, Ama namin Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy na nagtitipon, Panginoon. Maging yung mga nasa bahay, sa aming online, Panginoon, ay patuloy kami na nagpapasalamat dahil alam namin na
hindi man kami magkakasama physically, Panginoon, but spiritually, Panginoon, ay aming ka, Panginoon, na dinadakila, Panginoon, at pinasasalamatan, Panginoon. Ikaw lamang yung aming itinataas, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at pagpapala, Panginoon, na ibinibigay mo sa bawat isa. Patuloy na amin rin pong pinagpapasalamat ang mga pagpapagaling mo sa may sakit, sa pagpapanatili, Panginoon, ng aming magandang kalusugan, Panginoon, ay patuloy namin itong itinataas sa iyo at ipinagpapasalamat, Panginoon. Sa kaligtasan, Panginoon, sa mga, kung mayroong mga aksidente, ay patuloy rin namin itong pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ganun po, Panginoon, sa amin pong mga hanap buhay, dalangin namin na patuloy nyo kami, Panginoon, na samahan anuman yung uri na aming pinagkakakitaan, Panginoon, ay patuloy namin ito yung pinagkakatiwala sa iyo. At nawa, Panginoon, na ang bawat isa ay patuloy na maging good steward, Panginoon, kung ano man yung ipinagkatiwala mo sa amin sa pamamagitan ng transportasyon, bukirin, sa paggagamot, anumang uri, Panginoon, ito. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw yung bumalot dito, Panginoon. Dalangin namin na ang mga ipinagkatiwalang ito ay patuloy na magamit, Panginoon, sa pagpapakilala sa iyo na ikaw lamang ang Diyos na dapat naming itaas, dapat naming paglingkuran, Panginoon. At sa aming gagawing pagkakaloob, linisin mo, Panginoon, ang aming puso't isipan, at yung aming ipagkakaloob, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap, Panginoon, sa iyong harapan. Yung malilikom na salapi, Panginoon, dalangin namin na magamit lamang, Panginoon, sa bawat ministeryo, Panginoon, na magpapakilala sa aming Panginoong Hesus na bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang iba na siya lamang yung magliligtas, Panginoon, sa amin, sa aming kaluluwa, Panginoon. Ganoon rin po, Panginoon, sa amin pong mga naririnig na mga mensahe, dalangin namin, Panginoon, na ito'y, Panginoon, ay tumatak sa aming puso't isipan at patuloy namin na magamit sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Nawa, yung ginagawa namin paglilingkod sa inyo ay makapaglingkod rin kami, Panginoon, sa aming kapwa ng tama, Panginoon. Ito po, Panginoon, ang aming salamat dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating pong lahat, at ang lahat po ng ating kapatid ay binabati natin ng Merry Christmas. Yan. Sapagkat ang ating pong tatalakayin ngayong buwang ito ay may kinalaman po sa sinasabi nating Christmas. At mahalaga ay pag-usapan natin yung mga tao na mayroong kaugnayan sa pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo ay nanonood ng mga movies, napakahalaga noong mga karakter. Kahit yung maliliit na ginampanan noong mga maliliit na karakter ay napakahalaga para mabuo ang isang napakagandang kasaysayan, at ito ay gagawin natin ngayon. Simula ngayon, pag-aaralan natin itong mga karakter ng Christmas. Alam naman natin, siyempre, yung pinakasentro ng Pasko ay si Kristo. Pero hindi mabubuo ang kasaysayang ito kung wala ang mga taong ito na gumanap
ng napakahalagang gampanin sa pagsilang ng ating Panginoong Kristo. At pag-uusapan natin unang-una sa lahat, itong kanyang tatay dito sa mundong ito, si Joseph. Joseph, a humble man for a heavenly mission. Noong ipasya ng ating Diyos na isugo ang ating Panginoong Kristo para tayo ay iligtas, pumili siya ng isang kasangkapan, isang babae na gagamitin para ipanganak ang tagapagligtas. Subalit, kapag pinag-usapan ang pamilyang ginagalawan natin dito sa mundong ito, hindi makukumpleto ito kung walang tatay. Sapagkat kung manganganak na lamang ng ganun-ganon ang isang babae at walang tatay, alam naman natin yung pinag-aralan natin last week, ang isang babae na nagkasala, binabato, pinapatay. So maaaring mangyari ito kay Maria. Kaya ang ating Panginoong Kristo naghanda ng isang babae, o ang Diyos Ama ay naghanda ng isang babae para gawin instrumento sa kapanganakan ng tagapagligtas. Ngunit, hindi maaaring wala itong ama nakikilalanin. Alam naman natin yun eh. Hindi kailangan ng ama sa laman. Kayang ipanganak ni Maria yon, sapagkat ang ating Panginoon Kristo hindi naman talaga anak sa laman ni Joseph. Subalit nga, merong mahalagang gampanin itong si Joseph sa kasaysayan ng pagliligtas ng mundong ito. At dito sa ating babasahin ngayon, habang binabasa natin ito, lumalabas na si Moses o si Joseph ay isang pinili ng Diyos sapagkat siya ay mayroong katangian kakaiba. Meron siyang espesyal na katangian. Kaya sa dami-dami ng lalaki sa mundo, si Joseph ang kanyang napili. Si Joseph ay isang lalaking mayroong mahusay na integridad. Si Joseph ay isang lalaking disente. Higit sa lahat, kaya siya napili ng Diyos dahil si Joseph ay mayroong kakayahang magmahal unconditionally. Kaya sabi niya, mamahalin ni Joseph itong si Kristo kahit alam niya na hindi ito galing sa kanya. Kaya si Joseph, mula pa noong iplano ng Diyos na tayo ay ililigtas niya sa magitan ng pagkapanganak ng ating Panginoon Kristo, magiging bahagi siya ng pagliligtas. Magiging bahagi siya nung tinatawag nating pagkapanganak ng ating Panginoong Kristo. At ito nga si Joseph, nagagamitin ng Diyos. Masasabi nating a humble man for a heavenly mission. Itong si Joseph na pinili para maging tatay ni Jesus o maging caretaker, mahusay ang kanyang pamumuhay. Payapa ang kanyang pamumuhay. Nakaplano na siya ay kakasal, subalit mayroong darating na masakit sa kanyang buhay na maaaring magwasak ng kanyang kinabukasan, magwasak mismo ng kanyang buhay, sapagkat ang isang taong wasak ang puso, nawawasak ang buhay. Ito ang mangyayari kay Joseph. Ang isang trahedya na wawasak sa kanyang buhay. Meron siyang isang shocking discoveries. Yung hindi niya akalain na ganito ang mangyayari sa napakaganda niyang buhay, tahimik na buhay. Ano itong na-discover niya? Ito. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa magitan ng banal na espiritu. Ito ang shocking discovery.
itong si Maria, ikakasal na kay Joseph. Si Joseph, bilang isang lalaki, shocking ito. Nakakagimbal ito. Na yung pakakasalan mo, buntis. At alam na alam mo na hindi ikaw ang sanhi ng kanyang pagbubuntis. Sa kanila noon, yung betrothal na tinatawag natin, bago sila ikasal. Ito ay kasing bigat na kayo ay kasal na. Kaya kapag nangyari ito, yung engaged na kayo, yung tawagin dito sa atin, yung engaged na kayo, at nangyari ito, maaaring parusahan si Maria ng kamatayan. Na-discover, isipin na lang natin ganito, isang tao nakagalang-galang na ginalang niya ang kanyang nobya. Sa buong buhay niya, wala siyang pinangarap sa kanyang buhay na kung hindi magtayo ng isang pamilya. Tapos madidiscover niya na ang kanyang pakakasalan, nagdadalang tao, hindi siya ang may gawa nito. Kaya nakakaano to? Nakakagimbal sa mga lalaki ito. Kung tayo man, sa atin man, matapat ang ganitong pangyayari, hindi natin ito kakayanin. Kaya nga hindi tayo ang pinili, kundi si Joseph. Kaya doon sa kanyang buhay na tahimik, doon sa kanyang buhay na wala siyang inisip, pinlano, na napakaganda ng kanyang plano para sa kanyang future family. Subalit dumating ang isang masakit na balita. Ito ngang shocking discoveries ng kanyang tahimik na pamumuhay. Nakatakdang ikasal, ngunit nagdadalang tao, buntis ang kanyang pakakasalan. Kaya nawasak ang kanyang pangarap. Siyempre, sino ba ang hindi mawawasak ang pangarap? Yung pangarap mo na magkaroon ng isang mahusay na pamilya. Marahil noon si Joseph nagtatayo na ng bahay sapagkat siya ay kalpintero. Marahil si Joseph noon ay nag-iipon na. Meron na siyang kagamitan. Walang duda na lahat tayong mga lalaki nangangarap ng isang mahusay na pamilya. Subalit ang isang mahusay na pamilya ay nagsisimula sa isang mahusay na nanay at isang mahusay na tatay. Yung pangarap na yon, nagiba dahil si Maria na kanyang pinapangarap na maging nanay ng kanyang mga anak, hindi ganon ang kanyang inaasahan. Buntis siya bago pa ikasal. Ano ang mararamdaman ng isang taong busy sa pagpaplano ng kanyang pamilya, busy sa pagpaplano ng kanyang kasal? Ito ay sampal sa kanyang mukha. Nawasak ang kanyang pag-asa. Nawasak ang kanyang pangarap. Buntis ang kanyang mahal na nobya. Lahat ng kanyang plano sa buhay, gumuho. Si Jose, na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao. At ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Hindi pa ikinakasal, nagpaplano na ng hiwalay. Gaano kasakit ito? Kasi
Kapag engaged na kayo, betrothed na kayo, kailangan mo na ng divorce paper para sa hiwalayan. Kaya dahil siya isang matuwid, nawasak na ang kanyang pangarap sa buhay. Ang sabi diyan, isang matuwid na tao. Dadating siya sa isang nakakalungkot na desisyon. Ang nakakalungkot na desisyon, hihiwalan niya ang babaeng mahal na mahal niya. Nakaka-relate yung mga ibang mga lalaki, yung mahal na mahal mo, tapos hihiwalayan mo. Napakasakit talaga. Napakasakit. Pero ganito, napakasakit na desisyon ito. Pero dahil nga sinabi dito na si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao, kaya ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria. Bakit? Kasi kung ibubunyag niya na si Maria ay nagdadalang tao na hindi naman siya ang ama, kamatayan ang kapalit nito. Kamatayan para kay Maria. Kaya dahil siya ay isang matuwid na tao, lihim niyang ihiwalayan si Maria. Hindi niya ibubulgar, ihiwalayan na lang niya, hindi na niya ididimanda, ididivorce na lang niya. Sabi dito, ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. Matuwid pa rin si Joseph. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit siya ang napili ng Diyos para maging ama ni Christ. Bakit? Isa siyang matuwid. Kumbaga, kung tayo ito, ay nako, kung tayo ito, baka na-demanda itong si Maria. Pero palihim. Bakit? Ang sabi dito, ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria. So tama ang Diyos na piliin ang isang matuwid na lalaki. Ang pangyayaring ito sa masakit na desisyon ni Joseph ay isang realidad sa ating buhay. Na kahit napakahusay ng plano natin, kahit pinag-isipan pa nating mabuti ang mga plano, kahit sa matutuwid na mga taong nagpaplano ng matuwid na bagay, dumadating ang ganitong mga pangyayari. Wala naman siyang ginawang masama. Naglalarawan ito ng ating buhay. Na kung pagkaminsan, yung plano natin, iba sa plano ng Diyos. Anong plano ni Joseph? Pakasalan si Maria. Pero ganito pala ang plano ng Diyos. Mayroong nangyaring hindi inaasahan. Minsan nangyayari sa ating buhay, ang ating plano ay bigla na lamang nagigiba. Kapag nangyari ito, nakakawasak ito ng puso dahil iba ang inaasahan natin. Pero tingnan natin si Joseph. Kahit nawasak ang kanyang pangarap, meron pa rin siyang iniingatang matuwid na pagkatao. Hihiwalayan niya si Maria ng palihim. Mga kapatid, ang pinag-aaralan natin, sabi ko kanina, magmula ngayon, yung karakter, yung mga taong mayroong direktang kaugnayan sa pagkapanganak kay Kristo. Itong si Joseph ang inuna natin. Ang sabi dito, tama siya na kailangan niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Deuteronomy 24:1. Kung mag-aasawa ang isang lalaki at sa bandang huli ay inayawan na niya ito, na dahil may natuklasan siyang hindi niya nagustuhan dito, dapat siyang gumawa ng kasulatan ng paghiwalay, divorce paper, at ibigay ito sa kanya
at maaari na niya itong paalisin sa kanyang bahay. Yan. Baka gamitin ng mga kalalakihan to sa mga asawa nila, ha? Deuteronomy 24:1. Ito mismo ang batas nila. Ito mismo ang nasa isip ni Joseph. Nakukuha siya ng divorce paper, ibibigay niya kay Maria. Bakit? May natuklasan siya. Sabi dito pag may natuklasan ka. Anong natuklasan niya? Buntis si Maria, hindi siya ang tatay. Kaya lihim niyang ihiwalayan. Sa halip na ipapatay siya, ipabato siya, Deuteronomy 22:22 ang sabi doon, dapat batuhin ang babae, pati na yung lalaki. Kapag nangaliwa, yung lalaki, tsaka yung babae, papatayin sila in public. Pero hindi yon ang gagawin niya. Ito ang gagawin niya. Divorce paper. Pero iba ang mangyayari. Meron pala siyang misyon na gagampanan sa pagliligtas ng sangkatauhan. Ito ang magmamarka sa buhay ni Jose. The task involved divine revelations. Habang iniisip niya na hihiwalayan ko itong babaeng ito, masakit ang ginawa niya sa akin, mahal na mahal ko siya, ginalang ko siya, meron akong plano sa aming pamilya, naghahanda na ako sa aming kasal. Hihiwalayan ko siya. Ito ang nangyari. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon na nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa magitan ng banal na espiritu. Meron siyang gagampanang misyon. At ito na nga ang divine revelation. Nagbubuntis si Maria hindi dahil nagkasala siya o nagtaksil siya sa kanyang boyfriend. Siya ay pinili ng Diyos. Ang sabi ng isang anghel, siya ay nagdadalang tao o nagbubuntis si Maria. Ito ang revelation dahil sa banal na espiritu. Kaya si Jose, ang revelation sa kanya, ang pinagbubuntis ng iyong magiging asawa o ng asawa mo ay hindi ordinaryong tao. Siya ay special. Siya ay isang extraordinary dahil ito ang revelasyon. Siya ay buntis sa pamagitan ng banal na espiritu. Kaya yung mission niya, inireveal sa kanya, yung revelation na yon, kasama pala si Joseph dito sa plano ng Diyos na itong batang ipapanganak ni Maria sa magitan ng Espiritu Santo ay hindi dahil bunga ng pagkakasala, kundi bunga ng kabanalan, banal na Espiritu. Ito ang divine revelation. Ang iniisip niya, iba. Iba pala ang tunay na pangyayari. Ito ang plano niya, ito pala ang plano ng Diyos. At ang kanyang misyon involved definite requirements. Meron siyang definite. Ito. Sabi ng anghel, huwag mong ihiwalayan. Huwag kang matakot na pakasalan siya. Ibig sabihin, tanggapin mo siya. Ito ang unang requirements sa banal na revelation. Tanggapin mo si Maria, pakasalan mo siya. At si Joseph ay binigyan ng instruction na huwag i-divorce si Maria. Hindi rin kailangang ipabato siya.
kundi kuhanin siya, tanggapin siya bilang asawa, at hindi lamang yon, pati na yung kanyang pinagbubuntis. Tatanggapin niya si Maria at yayakapin niya ang responsibilidad bilang ama kay Jesus. Yan ang requirements. Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Meron pa rin isang definite. Ang ipapangalan mo sa kanya, Jesus. Sapagkat ibig sabihin ng Jesus, Savior. Savior. Pare-pareho yan. Yung sa Bible, yung Josue, Hebrew yun. Sa Greek, Jesus. Yahshua, Jesus. Ang ibig sabihin niyan, Savior. Sa Tagalog o sa Spanish, Salvador. Kaya alam niyo na ang pangalan ko. Parehong-pareho yan. Di ba ang Savior, Salvador? Yung Jesus din, Salvador din yon. Yung Josue, Salvador din yon. Ito ang definite. Huwag mong papalitan. Jesus ang pangalan niya, sapagkat ang ibig sabihin ng pangalan niya, tagapagligtas, Savior. Meron siyang misyon. Kabahagi siya ng pagliligtas. Of course, si Jesus ang tagapagligtas. Magiging ama siya ni Jesus. Tatanggapin niya yung babae na inaakala niyang nagtaksil. Ito si Joseph. Napakahusay niyang tao. Tingnan ninyo, ha? Yung kanyang pinaplano, biglang nabago. Kasi na-realize niya na meron siyang involved siya sa isang misyon. Ito, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa magitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen, manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel. Nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Mula pa noon, ipinangako na mayroong tagapagligtas na dadating. Kaya na-realize ni Jose, hindi niya akalain na nung bata pa sila, itinuturo na sa kanila ang bagay na ito, siya pala ang magiging ama dito sa earth noong pinag-aaralan nila. Kaya itong usapang ito ni Jose at saka nung anghel, na-realize niya na meron siyang mission. Palalakihin niya si Jesus tulad niya. Isang may dignidad, isang mapagmahal na ama. No doubt, napaka-mapagmahal ni Jose. Yung mga babae, naghahanap kayo ng lalaking mamahalin, hanapin ninyo yung katulad ni Jose. Natatanggapin kayo kahit ano pa, kahit sino pa kayo. Love above all. Love conquers all. Ito ang karakter ni Joseph. Kaya sa pangyayaring ito, na-realize niya, ako pala yon? Yung magiging ama ng Emmanuel. Kaya yung mission niya, na kanyang na-realize
Natatanda ninyo na naginip siya? Yung kanyang worst nightmare become his greatest blessing. Yung kanyang kinatatakutan, blessing pala. Nakuha ninyo yun? Minsan meron tayong kinatatakutan. Yung kinatatakutan natin, blessing pala. Kasi, ang nakikita natin sa buhay, yung pangkasalukuyan lang. Napakalabo ng paningin natin sa kabutihan ng Diyos sa nakaraan. Hindi natin ma-realize yung kabutihan ng Diyos na ginawa noong nakaraan sa atin. Dito lang tayo nakatutok sa kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Tapos, kung malabo ang tingin natin sa nakaraang kabutihan ng Diyos, bulag naman tayo sa kinabukasan. Hindi natin makita kung yung kinabukasan. Ang Diyos nakikita niya. Ito ang sitwasyon ni Jose. Ito ang kinabukasan. Kaya makakapulot tayo ng magandang aral dito, mga kapatid. Yung kinabukasan natin, nakikita ng Diyos kasi siya yung nasa taas. Nakikita niya yung mga pangyayari. Pinaka-best na gagawin natin, magtiwala sa Kanya. Bakit? Nakakalimutan na natin yung nakaraan Tapos yung kinabukasan naman, bulag tayo, hindi natin makakita yung plano ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Marami na siyang pinatunayan nung nakaraan. Ito ang ginawa ni Jose. Okay, tatanggapin ko ito dahil alam ninyo, nagtitiwala ako sa plano ninyo. Di ba magandang gawin ng tao ito? Ito ang sitwasyon natin ngayon, pero magtitiwala po kami sa inyo na ang kinabukasan po namin ay magiging mahusay dahil kayo po ay mahusay na Diyos na may hawak ng kinabukasan. Kaya pinagtiwala ni Jose ang kanyang buhay sa Panginoon. Kasi, ito, yung kanyang testimony, ito yung unconditional compliance niya. Ano sabi dito sa 24? Nang magising si Jose, yung kanyang pakikipag-usap sa anghel, naintindihan niya yun. Nung magising siya, anong sinabi dito? Sinunod niya. Nag-comply siya. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan si Maria. Sinunod niya. Kaya yung kanyang patotoo, makikita natin na si Jose, masunurin sa Diyos. Ito ang isang lalaking dapat pinapakasalan. Maraming mga tao ang tumatakas sa ganitong problema. Kagabi lamang, meron tayong napanood sa news na mayroong isang batang inilagay sa bag, iniwan sa may puno ng sili. Nilalanggam na noong matagpuan pero buhay yung bata. Sino nakapanood? Napanood nyo, di ba? Merong mga tao, sila na nga ang may gawa, tinatakasan pa nila. Pero itong si Jose, kakaiba. Bakit? Kaya nga siya ang pinili ng Diyos dahil meron siyang espesyal na kabutihan sa kanyang puso. At hindi na siya interesado. Pinakasalan na niya si Maria. Hindi na siya interesado sa sasabihin ng iba. Nasasabihin ng iba, nung pinakasalan mo naman yan, buntis na, hindi naman ikaw ang tatay, hindi na siya interesado doon. Kasi, ang sinabi lang ng Diyos ang mayroong halaga sa kanya. Kaya sumunod siya. Hindi na siya interesado kung ano ang sasabihin ng pamilya niya. Sumunod siya sa sinabi ng anghel. Kung meron mang
masarap kasama sa buhay. Ito yung mga taong masunurin. Yung iba ang gusto nilang kasama, yung magagaling. Yung iba ang gusto nilang kasama, yung magaganda, yung magagandang lalaki. Pero yung magagaling, kung hindi masunurin, mag-aaway kayo niyan. Yung magagandang lalaki, yung mga magagandang babae, pag hindi masunurin, mag-aaway kayo niyan. Ang pinakamasarap kasama sa buhay, yung masunurin sa Diyos. Si Joseph nga ito. Ang kanyang patotoo ay masasalamin sa hindi nagbabagong commitment. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa ipanganak ang sanggol. Nagsama sila, pinakasalan, pero ito nga, kasi nga dapat yung babae, si Maria, manganganak na birhen. Yan ang commitment. Kaya hindi niya sinipingan hanggang manganak. Kasi kung sinipingan niya yon, manganganak si Maria ng hindi na birhen, mawawala yung sinabi ng banal na kasulatan, manganganak ang isang birhen. Napakahusay talaga ni Jose. Sumunod siya sa commitment. Hanggang manganak si Maria, hindi sila nagsiping. Asawa niya ito, asawa niya. Ay, yung iba nga, hindi pa niya asawa eh. Nabubuntis na niya eh. Ito asawa niya. Nang manganak si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol na Jesus. Ano bang sinabi? Manganganak isang babae, birhen. Tapos sabi nung anghel, ang ipapangalan mo sa kanya, Jesus. Yun nga ang ginawa. Yung commitment niya, ginawa niya. Kaya si Jose, masasalamin sa kanya, marunong siyang humawak sa kasunduan. Ito ang tao. Ito ang lalaki. Ito ang tunay na lalaki. Yung marunong manindigan sa katuwiran, sa commitment. Mga ibang lalaki, mga duwag, tumatakas sa commitment. Ay, sorry. Pero ang daming ganito. Ang daming mga babae ngayon, naku, umiiyak. Bakit? Basta na lang nanganak, hindi na pinanagutan ng mga lalaki. Eto, pati pangalan sinunod niya, Jesus. Hindi niya sinipingan hanggang manganak. Birhen pa rin si Maria hanggang maipanganak si Jesus. Ang kanyang patotoo, unfailing completion. Ano ba ito? Na kumpleto yung kanyang niya ang ipinanganak ni Maria na Jesus. Kumpleto na ang mission. Makikita natin sa kasaysayang ito ang isang lalaki na hinahanap-hanap ng Diyos sa kasalukuyang ito. Yung lalaking katulad ni Jose na magagamit niya sa misyon. Lalaking hinahanap ng Diyos na susunod sa Kanya ng kumpleto. Lalaki na mayroong kakaibang pagkatao.
isang lalaking hindi iniisip ang kanyang sarili. Ang iniisip niya, kabutihan ng iba. Naghahanap ang Diyos sa kasalukuyang ito na magagamit niya sa kanyang misyon. Nasusunod sa lahat ng tagubilin ng Diyos. Oo nga, tapos na ang kasaysayan ni Jose. Pero hindi pa tapos ang mission. Meron pa tayong mission sa mundong ito. Kaya kung ikaw naisip mo na kaya mo ring gawin yung mission na pinapagawa ng Diyos sa iyo, sabihin mo na sa Kanyang, narito po ako, Lord, handa po akong sumunod kung ano ang sasabihin ninyo. Joseph. Si Joseph ay mayroong mababang pagkatao sapagkat meron siyang makalangit na misyon. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa isang taong nagpakita sa amin ng isang mahusay na lalaki sa katauhan ni Jose. Salamat po, Panginoon, sapagkat inilagay po ninyo sa aming isip ngayon ang pagsunod sa iyong kalooban, katulad ni Jose. Tulungan niyo po kami na maging bahagi ng plano po ninyo sa iglesyang ito. Willing po kami na makinig, willing po kami na iwanan ang aming sariling agenda, ang aming sariling plano. Ang masusunod po ay ang plano po ninyo, katulad ng plano po ninyo sa buhay ng mag-asawang Jose at ni Maria. Salamat po sa kasaysayan ito. Sa pangalan po ni Jesus, kalakip ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy po tayong dumulog sa ating Panginoon. Muli, Ama naming banal na makapangyarihan at mapagmahal, sa umagang ito ay muli kami nagtataas ng papurit pasasalamat sa iyo, sapagkat alam namin at naramdaman namin ang iyong biyayang paggabay sa bawat isa sa amin dahil sa mga mensahe na aming natunghayan. Ama naming banal, tunay na nalaman namin, na-realize namin sa aming mga sarili na minsan may pagkakataon na mahirap sumunod sa iyong kalooban. Ngunit nakita namin ang karakteristik ni Jose, Panginoon, na kung saan bagamat siya may plano sa kanyang buhay at ito'y matitiyak natin na ito'y mabuti para sa pagbuo ng kanyang pamilya. Ngunit dahil meron kayong plano na mas mabuti kaysa sa kanyang iniisip, Panginoon, ay nagawa niyang sumunod, nagawa niyang gawin yung mga bagay na nais niyong ipagawa sa kanya. At ito po ay isang magandang halimbawa para sa amin, Panginoon, na sumunod, na alamin ang iyong plano sa aming buhay. Ama naming banal, dalangin po namin na sa aming pagharap sa aming kanya-kanyang buhay, ay tulungan mo po kami na mabatid kung ano po ang mga plano mo. At bigyan mo po kami ng patuloy na kalooban na handang sumunod, na may pagkukusa, may katyagaan, at may paninindigan na gawin ang mga plano mo, upang kagaya ni Jose, Panginoon, ay magawa din namin ang nararapat na paglilingkod po na pwede namin gawin sa iyo. Ama naming banal, ganun din naman kalakip ng aming dalangin ito ay yung patuloy na patnubay mo sa bawat isa sa amin sa mga darating pang mga araw. Dalangin namin, Ama, ang iyong patuloy na patnubay
ang iyong paggabay, ang lahat ng biyaya at pagpapala, naway igawad mo po sa bawat isa sa amin, upang hindi lamang kami ang mag-benefit nito, kundi ganun din naman, Panginoon, ay sa pamamagitan nito ay makapaglingkod kami sa iyo, na magawan din namin ng mabuti ang marami, ang aming kapatid at ang aming kapwa, Panginoon, na hindi ang aming pangalan ang itataas, kundi ang hangarin namin ay ang pangalan mo, ang maluwalhati. Ama naming banal, dalangin din namin, Panginoon, sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, at kahit yung iba na nakakarinig sa mga salitang ito, Panginoon, na sa panahong ito ay dumadana sila ng hirap dahil sa karamdaman, dinudulog po namin sila sa iyo. Sa iyong kapangyarihan, hipuin mo po sila at padaluyin ang iyong pagpapagaling, Ama. Kayo lamang po ang kanilang maaasahan. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang Diyos na nagpapagaling. Ganon din naman sa lahat ng may mga dalahin sa buhay. Lord, patatagin mo po ang bawat isa sa amin. Alam naming dito kami nagkakapare-parehas. Mayroon kanya-kanya kaming mga dalahin, at kung minsan naisip namin parang hindi namin ito kaya. Ngunit dahil sa iyo, Panginoon, kami lumalakas. At umaasa kami, Panginoon, na kami ay patuloy mong sasamahan upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Ang naming banal, ganun din naman, patuloy pong aming pagdulog sa iyo para naman sa mga kababayan namin na dumaan sa matinding pagsubok, sa pagsalanta ng bagyo. Alam namin, Panginoon, na kahit sa mga sumandaling ito ay dumaranas pa rin sila ng hirap. Dumaranas din sila ng hinagpis dahil may mga mahal sila sa buhay na nawala. Ama naming banal, dalangin po namin na huwag mo silang pababayaan. Patuloy mo po silang samahan, ang iyo pong pagmamahal, ang iyong pagkalinga naway patuloy mo ipadama sa kanila, upang nang sa ganun, Panginoon, ay maalala nila na mayroong Diyos na dapat pasalamatan, na dapat paglingkuran, at dapat na patuloy na tawagan. Ama naming banal, ganun din naman, muli din namin idinudulog sa iyo ang aming bansa sa pangunguna ng aming mahal na Pangulo. Alam namin, Panginoon, na sa mga oras na ito, maraming pinagdadaanan ng bansang ito na iba't ibang mga problema. Lord, pangunahan niyo po unang-unang aming Pangulo na gabayan ang puso at ang kanyang isip upang makita niya ng maliwanag kung ano ang dapat niyang gawin, kung ano ang dapat niyang ipatupad. At yung mga nasa ilalim naman niya, Panginoon, naway bigyan niyo rin ng kaloobang maging tapat sa paglilingkod upang maging maayos po ang maging takbo ng pamamalakad po ng aming gobyerno. Ama naming banal, hindi po ito magagawa ng kung sino man. Alam namin na higit kanino man, kayo po ang makagagawa nito para po sa aming bansa, Panginoon. At Ama naming banal, umaasa kami na darating din yung panahon na itong pinagdadaanan ng bansa namin ay unti-unting giginhawa, unti-unting mawawala yung mga hirap, yung mga problema, at babalik na sa kapayapaan, sa katiwasayan na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Manaming banal, muli sa inyo po namin itinataas lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagpapala, doon sa isang Diyos na makagagawa ng lahat ng mabuting bagay, ang mayamang pagpapala ng Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisa ng banal na Espiritu, ang siya nawang sumaatin mula ngayon at magpakailanpaman. Amen.